Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Atty. Cam. Pwede niyo pong mabisita. Ayan, sa social media, I have TikTok account, ATTYCAM. Follow nyo na rin po. Okay? Pag meron kayong question, sometimes, ayan, pag ako po ay available, ayan, sumasagot po tayo dyan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayon, shout out muna sa mga nanonood sa atin sa social media. Magandang gabi po.
Tanggap muna po tayo ng report mula kay RH27 Noche Kakas, 2 mandurukot, mando. Ayan, sa BGC na nag-viral ang video sa social media, arestado at nakuhanan din po ng illegal na droga sa Maytagig City. Ang buong detalye, Noche Kakas, Noche. Attorney Cam, arestado sa manhunt operation ang 2 lalaking mandurukot. Nakunan ng video at viral sa social media sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig. Imas rehas sa kulungan ang 2 sangkot sa pick-up pocketing. Ayon sa report, nangyari ang insidente sa 40th Avenue sa BGC kung saan dinukutan ng isang lalaki ng pitaka na sa nabanggit na lugar. Sa salaysay ng biktima, sentimental value umano ang pitaka na bigay ng kanyang yumaong ina. Naglalaman ng maliit na halaga ng pera ang pitaka na mahalaga rin sa kanya. Nakahingi umano siya ng tulong sa mga nagrorondang pulis. Naaresto ang mga suspect sa isang illegal gambling o sugal. Nakuhanan rin ng illegal na droga ang 2 suspect. Maharap naman ngayon ang 2 pickpocketer sa kasong TEP, paglabag sa RA 9165 at illegal gambling. Arit sa 27, Noche Kakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Balikan po natin yung ating topic, may kinalaman po sa adoption. Ano po, kung kayo po ay gusto na mag-adopt, no? At may mga iba po, sabi nila calling po yan di ba? So, kailangan po ay alam ninyo kung kayo po ba ay qualified na mag-adopt. Kasi may mga iba po na nag-a-adopt, meron pong hindi qualified. Hindi lahat pinapayagan na mag-adopt. So, unang-una, dapat po at ikaw ay at least 25 years of age. So, kung 25 pataas, kahit ikaw po ay single, pwede ka pong mag-adopt. Okay? At sinasabi lang po ng ating batas, no, kailangan 16 years of older. Medyo malayo, no? Sabi nila, oy malayo. Kung 25 ka, 16. Dapat mga below 9 years old, no? Pwede po, yan. At ito naman po ay yes, yes, Attorney Rina. Ano po yun? Stay ako mamaya after. Stinger muna. Wait lang po baka importante to. Babay na, attorney. Babay na, Panyera. So, ito po, again, pinag-uusapan natin, adoption, no? So, kailangan po, hindi basta-basta, meron kang good moral character. Ayan. And, ikaw po ay walang conviction ng kaso na may kinalaman po sa mga krimen involving moral turpitude, no? Ibig sabihin yung mga kaso na grabe talaga, grave, like murder, rape. Grabe naman, may mga ganong kang kaso. Talagang hindi ka papayagan po mag-adopt. Ano po? Dapat ikaw din po ay emotionally, psychologically, and financially capable. Kunyari, meron kang magandang trabaho, meron kang magandang ipon, meron kang bahay, meron kang additional points kung meron kang mga sasakyan, no? Kaya mo ibigay ang basic necessities, home, shelter, 'di ba? Meron kang kung kahit nga ikaw ay tawag dito yung nagre-rent, no? Basta mabibigay mo yung basic necessity ng isang bata na i-adopt mo, yan, pwede po yan, okay? Kung kayo naman po ay kasal, amin naman dato na
kailangan mag-adapt kayo jointly, no? Pareho. Kasi pangit naman kung isa lang yung mag-adapt, yung isa ayaw pala niya, no? Eh di mag-aaway lang kayo na mag-aaway, baka magkaroon pa ng trauma or psychological, of course, problem pagdating dun sa pagpapalaki, no, upbringing ng bata. Nakikita nag-aaway kayo because of her or him, di ba? So dapat pag-usapang mabuti. Sit down with your partner and then talk if you are both willing na mag-adapt. Ano ba yun? May nakaalala sa akin? Sino kaya to? Bigyan niyo ako ng letter. Okay. Hindi naman daw to yung kailangan, no, yung mag-adapt ng jointly. Kung halimbawa, ang i-adapt mo ay ang iyong legitimate child. Yung isang parent ang mag-adapt po ay legitimate child. So, yung isa po ay magbibigay namang ng consent. Okay. Again po, ang ating mga OFWs, Filipino citizens abroad, pwede po silang mag-adapt. Ano po? Kung halimbawa po, ang epekto po, ang bata ay titira sa abroad, so, kailangan dadan po ito ng process ng intercountry adoption. Okay? So, kung hindi naman, so dito tayo sa domestic adoption. Okay, sa mga foreign national na dito po naninirahan na sa Pilipinas, pwede rin sila mag-adapt domestically. Ang galing, no? Baliktad, no? Yung mga nasa ibang bansa na mga Pinoy, hindi sila domestic adoption, pero intercountry adoption, basta dadalhin doon yung bata. Pero yung mga nandito naman sa mga foreigner na dito na, no? Residente na ng Pilipinas, pwede naman sila mag-adapt under domestic adoption, basta makuha nila itong mga kondisyon na ito, no? Unang-una, kailangan 3 years, no? Continuous residency in the Philippines before filing, and of course, magme-maintain ka ng residency here until the order of adoption. So, kailangan may bahay ka dito ka nag-reside, and hanggang ma-finalize yung adoption. So, meron kang resident here. Meron kang residency at isa kang resident. Okay, kailangan din po meron kang certificate of legal capacity to adopt, no? Na makukuha mo sa iyong diplomatic or consular office. Parang rin yan, pag magpapakasal ka ng foreigner, di ba, kailangan ng certificate of legal capacity to marry. Ibig sabihin, may karapatan siya, pwede siyang mag-asawa under dun sa kanilang batas, no? Mamaya, married na pala siya dun. Hindi po pwede. So, yun yung mga requirements. So, ganun din po sa may adoption, no? Kailangan kumuha ka ng certificate of legal capacity to adopt na ikaw ay meron din pong legal na kapasidad para mag-adopt, para mag-ampon. Okay? Yung residency na 3 years sa mga foreign nationals, meron siyang exemption. Kung halimbawa, ang i-adapt mo ay kamag-anak ng asawa mong Pilipino up until 4th civil degree, 'di ba? So, pwedeng ma-waive yung 3 years. So, ganun po, no? Okay. Attorney Cam, paano naman po yung mag-asawa na LGBTQ? Kailangan pa ba silang mag-joint adoption? Okay. Ngayon po kasi, para sa ating mga LGBT community, of course, hindi pa nire-recognize sa atin yung same-sex marriage. No? Even if sa ibang bansa, kayo ay kasal na, maaaring sa bansang yon ang kasal ninyo ay valid, pero pagdating sa Pilipinas, so invalid pa rin siya dahil walang batas, no, pagdating sa same-sex marriage. So, hindi kayo pwedeng mag-joint adoption. Kasi, ang sabi natin kanina, kapag married couple, kailangan, joint adoption. Unless, yung isa po, ang i-adopt niya ay talagang anak niya, consent lang ng spouse, no, ang kanyang kailangan. So, siya talaga yung petitioner.
So, walang joint adoption kapag ang parents po ay LGBTQ. Pero pwede naman kayo mag-adopt as a single applicant, no? So, yun po. Okay? So, ano po ba? Sino po ba yung mga pwede nating i-adopt? So, again po, a child generally below 18 years of age, kapag siya po ay na-issuehan ng certificate declaring a child legally available for adoption. So, dapat i-declare mo na itong batang ito ay legal na pwedeng ampunin. So, kapag wala siyang certificate declaring a child legally available for adoption, hindi siya pwedeng i-adopt. Okay? So, example sa mga ganito, no? Yung mga naabandon ng bata, yung mga neglected children, o kaya yung mga parang mga magulang na nirelinquish na yung kanilang karapatan, no? Regarding sa pag-aalaga, pag-nurture, no, nung kanilang mga supling. Okay? At of course, pwede rin po, no, i-adopt yung mga bata na yung adoption was previously rescinded, no? O kaya yung mga magulang ay namatay na. Okay? So, yun po, no, importante na alam ng mga mag-a-adopt kung sino po or yung po pwede lamang po nilang ma-adopt. Dahil hindi po lahat ng bata, basta makita mo dyan, no, automatic pwede mong i-adopt. So, dadaan pa rin po sa proseso. Magandang gabi pa rin po sa mga nagpapahabol greet sa atin sa ating Facebook Live. Uy, gandang gabi kila Papa Will, Mama Beth, and Nanay Connie. Ganun din po kila Tita Arlinda Agloco, huwag ka na ma-stress dyan ha. Inhale, exhale. Lloyd da Sacramento, Jericho Ferrer, shout out daw po. And of course, Nehemia. Tama ba to? Nehemia Sanchez Espanyol, Naimbag nga Rabi. And ganun din po si Frederico. Ayan, magandang gabi sa inyo. Mamaya po, marami pa tayong tatalakayan. May kinalaman po sa adoption, sa pagbabalik po, of course, ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang bilis ng oras, 7:00 ng gabi. This time. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At
di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil Nagbabalik po DZRH, usapang legal, kasama po rin po si Attorney Cam. So sa mga gusto pong mag-adapt, doon tayo sa may domestic adoption, no? Sa mga Pilipino na gustong, of course, i-adapt po. No? May kakilala ako na isang professor ko, siya po ay may in-adapt dyan somewhere sa Batangas. Ano po? Umattend siya sa isang parang orphanage, and then nakita yung mga orphans. Tapos meron daw isang bata, talagang parang na-train daw sila. Cute daw talaga nila eh. Tapos yung isang bata na cute, talagang sa kanya lumalapit. So talagang nahulog ang kanyang puso at in-adopt niya itong batang ito. At true enough naman, no? Hanggang sa lumaki yung bata eh. Talagang super close silang mag-ama. Ayan. So, ganun po, no? Kapag kayo po mag-a-adapt, meron pong procedure yan. So, again, magkakaroon po ng orientation, may counseling, during the pre-adoption process. Siyempre, matitignan po kung kayo ba ay qualified, papaano po ba yung mga, alam nyo ba yung mga responsibility bilang isang magulang, especially kung ikaw ay single, no? Wala ka pang asawa, di ka pa nakakaranas na magkaroon ng sariling anak, mag-alaga, no? At ikaw ba ay, gaano ka ba kahanda, gaano ba ka-open, no? Ang iyong pag-iisip when it comes to adoption. Ayan. And magkakaroon po sila ng mga tinatawag na home study report, no? Meron mga documentary requirements na ipapasa ka, and merong isang social worker, no, na mag-a-assess ng iyong kapasidad, ano bang motivation mo, support system mo, parenting mo, para maging handa ikaw at ganoon din yung batang i-adapt mo. And, syempre, meron pa silang tinatawag na parang family selection. Again, tinitignan po ang best interest ng bata, di ba? Yung kanyang needs, yung kanyang identity, ang kanyang culture, mga special needs, no? And of course, meron din parang tinatawag na supervised trial custody. Titignan kung within 6 months, titignan, isusupervise ka kung okay ba, no? Meron ba kayong bond na, rapport, and then of course, bibisitahin, kamusta na ang bata, di ba? A bit of hindi ba interview pero usap, no? Titignan kung siya ba ay nakaka-adapt dun sa kanyang kinalalagyan ngayon, no? And then magkakaroon po of course ng petition for administrative adoption, and then they will issue order of adoption, at magkakaroon po ng order din po na yung sa civil registrar na i-issue, no, yung amended certificate of live birth, no? And syempre, pag halimbawa po kayo po ay na-adapt na, syempre yung mga karapatan po ng isang bata, gamitin ang apelyido ng kanyang mga yung kanyang adopter's surname, and of course yung parental authority, parental custody, doon na po mapupunta sa nag-adopt. And yung sinasabi ko kanila, yung right to inheritance, right to support, no? Kailangan supportahan po, no, ang mga hindi lang po yung biological children. Syempre, pag meron kong adopted children or adopted child, dapat siya rin po may suporta. At of course, yung termination ng biological parental rights, yung kanyang
biological parents. So, wala ng parental authority and parental custody dun sa bata. Okay, so yan po, no? Ang adoption po ay irrevocable except otherwise kung ang adopter po pinakita niya na ma-fulfill ang kanyang parental obligation doon po sa kanyang inadopt, no? At napatunayan na maaaring meron siyang ipinasang requirement through fraud o kaya naman yung adoption ay na-issue under undue influence or coercion. So, maaari pong ma-revoke ang ang adoption. Maraming salamat po sa mga tumutok. Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Tayo po yung nagkakasama-sama. Kasama po si Attorney Cam every Tuesday and Thursday naman po. Nakakasama po, of course, si Attorney Rina Seco. At syempre, pahabol na greetings na lamang po tayo. Magandang gabi rin po kina Tita Emma dyan sa may Ilocos Norte. Magandang gabi. Shout out din po kina Fernando, yung wifey niya, ayan, sa kanyang anak kay Stephen na nanonood po sa may Marikina. Cristina Arteche. Shout out din po Gabriela Marie Garcia Jacobson. Haba ng name. Magandang gabi po, nakikinig po from Santa Maria, Bulacan, and si Miss Gael Enriquez. Muli po, ako po si Attorney Cam. Search nyo lamang po sa Facebook, sa social media, and of course sa TikTok account, ATTYCM. So, magandang gabi po. Again po, mula po sa DZRH, para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, wag po kayo alis. Susunod na po, pagkatapos ng usapang legal, usapang pangkalusugan naman with Lunas. Dito pa rin po sa DZRH. Oras po natin, eksakto yung punto, 7:30 na po ng gabi.